pasensya na po dahil nung nakausap ko po kasi sila, sobrang durog na durog rin po ako. Sobrang sakit po sa puso na marinig yung kwento nila. Dahil totoo po yung nangyari sa kanila. At hindi po biro. Doon ko na-realize na sobrang swerte pala ng henerasyon natin ngayon na hindi natin naranasan yung naranasan nila nung panahon ng Hapon. Na naging biktima ng atrocities nung war of aggression ng Japan. So hanggang ngayon po, humihingi pa rin ng hustisya. Hanggang ngayon ay kailangan po natin bigyan ng siguro pagpapahalaga sa historical o yung kasaysayan talaga natin. Ano ang nangyari nung nakaraan. And I hope maraming mga kabataan ang manood at makinig kaugnay dito, lalong-lalo na itong napakahalagang press conference na ito. Kasi marami po tayong matututunan dito. Na nabuo ang Flowers for Lolas campaign nung tinanggal stealthily, sikretong tinanggal ng gobyerno natin yung estatwa na yan na nasa Rojas Boulevard, no? 2018. Ninakaw, no? Pasalamat tayo, inalis nila, nabuo kami. We form Gabriela, Lila, Malaya, nabuo yung buong grupo, no? Kasama namin ang Center Law, yung Women's Health, maraming mga advocates, nabuo yung Flowers, like 1 million flowers, no? Gusto namin malaman ng sambayan ng Pilipino kung ano ang ginagawa ng ating gobyerno, hindi lang sa ayaw nilang kilalanin na meron tayong mga lolas. The youngest now is 93. Isa-isa na silang nalalagas, pero wala pang justice na ibinibigay ang ating pamahalaan sa kanila. Sabi ni noon DFA Secretary nung tinanggal yung statwa na yan, sabi niya, tapos na yan, 1945 pa binigay ang reparations. Sabi ko, sinasayang ninyo mga intelligence fund ninyo, wala kayong intelligence kahit katiting, no? Kaya kami, nung nabuo kami, umikot kami sa mga paaralan, sa mga NGOs, mga media forums like this, and we like your support, no? Na sana ipagpatuloy natin hanggang magkaroon ng justice, no? Mamaya si Attorney Vergie, explain niya sa kanya, sayang, meron na tayong UN CEDAW resolution, pero hindi tinutupad ng ating Pangulo. At isa pa, napaka-timely ng press con today, kasi bukas, no, putaktihin ninyo, sumama kayo at mag-rally dahil i-commemorate nila yung Kamikaze Shrine. Nakakahiya, pinayagan natin itong mga statue, tinanggal natin, tapos pinapayagan natin ang mga Japanese na gumawa ng shrine all over the country. Meron kaming listahan, malaki yung nasa Caliraya, tapos yung sa Candaba, sa Pampanga, it's a Kamikaze Shrine. Imagine, they wipe out entire villages in Pampanga, men, women, children, and now we have a shrine for them. Tapos tatanggalin natin yung only women statue. Tapos nung December 2019, gumawa kami ng panibago. Yan, ibabalik sana sa Baclaran. Binigyan na kami ng place, maayos na, i-inaugurate na. Ninakaw naman. Hanggang ngayon, the missing Desaparecidos ang aming Lola statue. Hindi pa namin malaman kung nasaan. Kaya ang grupo, siguro kung maaari lang, we will put up another statue very soon. Pero gusto namin talaga yung mga shrine, lalo na yung Kamikaze Shrine, dapat tanggalin yan. Hindi dapat nasa gitna natin yan. We can always forgive, but we should not forget history. Thank you, Wilson, at maraming salamat at magandang tanghali din sa lahat ng mga dumalo dito ngayon kahit na bumabagyo. Una muna, pasasalamat din ako dito kay Ashley at saka kay Sanya kasi noong nagpunta sila sa opisina para kausapin yung dalawang Filipino comfort women natin, doon pa lang nabilib na ako kasi talagang they are taking their roles very seriously. I think bahagi ng kanilang preparation para dun sa portrayal na
na yon. Kaya doon pa lang nabilib na ako. At ngayon, I'm very happy naman with the results at kung papaano nila ginagampanan yung kanilang role doon sa teleserye. I think malaking pasasalamat din natin sa iba pang nasa creative side nitong palabas na ito sapagkat it is the first time, no? Na merong ganitong portrayal ng images ng kababaihan sa media na talagang napaka-strong, history-based, at saka powerful, no? Yung ganong rendition ng papel ng mga kababaihan. Maaring isipin natin, kasi ay mga victims naman sila, pero actually mixed yung characters eh. Even at this point, merong character na malakas na babae, merong mga babaeng biktima, pero I think you will be in for a surprise. Siguro sa bandang huli, panoorin natin ng buo. I think ang total framework talaga ng buong pelikula is rendering strong women, no? Portrayals of strong women in mass media. Kaya ipalaganap po ninyo sa inyong mga kakilala na panoorin talaga natin itong teleserye na ito. Pangalawa, napakahalaga rin itong palabas na ito sapagkat sa kasalukuyang kalagayan natin, malakas talaga yung anxiety nililikha ng possibility ng gera, no? Hindi man gera dito sa West Philippine Sea, pero yung World War nagiging parang very close din tayo sa senaryo na yan sapagkat dun sa paglala ng conflict sa Middle East, kaugnay nung sa Israel, Palestine, Lebanon, etc. And the US pala, no, na involved dyan. So I think isang mahalagang paraan din ng pagtuturo sa ating mga kabataan na ninenervyos sa pangyayaring ito o sa balitang ito, sa possibility ng gera, na merong paraan para tayo ay kumilos at tutulan at labanan yung ganyang posibilidad. Kung merong kasing mga 12-year-old na nag-post, no, sa Facebook, sinasabi nila, ngayon, they would like to be involved in history dahil dun sa panonood nila nitong Pulang Araw, na-realize nila may ganyan palang pangyayari, totoo pala ang gera, tapos totoo pala yung possibility ng gera. Ang kulang na lang na kailangan natin, and I hope the show will also help in this point later, no? Na ipakita natin, meron talaga tayong pwedeng gawin upang yan ay tutulan at labanan. Pangatlo, bukod doon sa marami nang naganap, no, na mga batas, resolutions, UN recommendations, UN reports noon pang 1990s, etc. Meron ding mga ongoing processes ngayon na namimiss na naman o ini-ignore na naman ng Philippine government ang usapin ng comfort women. Ang isa, yung magaganap na International Summit on Women, Peace and Security sa Monday sa PICC, na kung saan wala man lang pagbanggit yung usapin ng transitional justice kaugnay ng mga comfort women natin. Ikalawa, 30 years na rin yung tinatawag na Beijing Review, no? Kung medyo buhay na kayo noong 1995, yung UN Fourth World Conference on Women na ginanap sa Beijing, China, ay nagbuo ng isang global platform, supposedly para sa equality and empowerment of women all over the world, and especially dun sa sinasabing mainstream ng mga gender concern sa mga national development policies and programs, no? So marami na ring naganap kaugnay ng Beijing. Tapos yung mga ilang members ng Lila Pilipina, yung mga lola natin noong araw at yung founder nito, si Nelia Sancho, umattend din sila at nag-submit din ng agenda dyan sa Beijing Review na yan. And yet, wala pa rin nangyayari 30 years after. So March 2025, there's going to be a commemoration of the Beijing Declaration and Platform of Action for Women Equality. So ito rin ulit, yung mga proseso na lalahukan natin upang maipalaganap natin at maidemand natin na finally umaksyon na dapat ang Philippine government, ang Japanese government, and all other states na members ng UN, ng UNESCO, ng etc. pang mga international mechanisms na yan, ay dapat na harapin ang issue ng comfort women, especially in the light of yung current war that's happening in various parts of the world. Yun lang po, maraming salamat. Thank you very much, Ms. Sharon Cabut.
Hello po. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Una po sa lahat ay syempre po ikinagagalak ko na makita kayo dito sa kabila ng masamang panahon ay magkakasama po tayo. At ikinagagalak ko rin po na nandito ako at maging bahagi po ng Flowers for Lolas natin sa forum na ito at sa iba pang mga organizations for comfort women. Napakabigat po I mean, kanina pa sumasakit yung bato ko kakakontrol ng nararamdaman ko. Siguro, artista lang naman po ako, sa totoo lang po. Pero ramdam ko yung mga ipinaglalaban ng mga kababaihan natin dito. Naiyak ako, ano ba yan? Kada na lang. Pero sa totoo lang po, ganito rin po yung naramdaman ko nung una ko silang nakasama. At sorry po, very emotional talaga ako sa ganito. Kasi totoo po yung nangyari sa kanila Totoo po yung nangyari sa mga kababaihan nung panahon po ng World War II. At yun nga po, naimbitahan po kasi ako na magpunta po sa Lila Filipina organization rin po na para sa mga comfort women. At nakakalungkot po na 2 na lang po ang natira sa kanila doon. Ngayon nga po nagsalita po sila na kailan kaya nila matatanggap yung hustisya na nararapat para sa kanila. Kasi konti na lang sila. So kailan pa? Di ba po? Pasensya na po dahil nung nakausap ko po kasi sila, sobrang durog na durog rin po ako. Sobrang sakit po sa puso na marinig yung kwento nila. Dahil totoo po yung nangyari sa kanila. At hindi po biro. Isa nga lang po sa mga tumatak sa akin doon, yung kwento po ni Lola, isang po ba yun? Ni Lola Narcisa. Sabi niya doon, kapag nakikita ko yung mga kabataan ngayon, masaya sila. Kung siguro ako yung bata na yon ngayon, siguro ang saya-saya ko. So, dun pa lang po, doon ko na-realize na sobrang swerte pala ng henerasyon natin ngayon na hindi natin naranasan yung naranasan nila nung panahon ng Hapon. Napakapalad po talaga sobra natin. Kaya, sabi ko, nung ginawa ko po itong Teresita, dito po sa Pulang Araw, mas na-appreciate ko po at ginawa ko pong inspirasyon yung mga nangyari po sa kanila para mas galingan at pagbutihan ko po at mabigyan ng kredibilidad yung pagganap ko po dito bilang si Teresita. Kaya po sa mga lola po natin na nakipaglaban, nakipagsapalaran na pinaglaban yung sarili nila bilang kababaihan, saludo po ako sa inyo. Saludo po ako sa katatagan ninyo. Kaya, ito pong show ng Pulang Araw, asahan nyo po na isa to sa magiging boses ng ating mga comfort women. Istorya po nila ito, kaya po sana isuportahan po natin. At sana po ito pong istorya ng Pulang Araw ay makatulong para makatulong sa kanilang ipinaglalaban. At kayo po ang inspirasyon namin, lalo na po ng mga kababaihan ngayon at sa mga susunod pang henerasyon. Mabuhay po ang mga comfort women. Maraming salamat kay Miss Sanya Lopez, na very talented actress ng GMA7 Pulang Araw. Thank you very much for your very touching opening statement. Maraming salamat. Next, imbitahin natin another actress of Pulang Araw, GMA7, also doing a very difficult role. Ang role ni Miss Ashley Ortega, isang madre, katolikong madre na naging biktima ng Comfort Women tragedy. Sister Manuela Apolonia ang role niya.
Let us welcome Ms. Ashley Ortega for opening statement niya. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po for your presence, and thank you so much also Flowers for Lola's campaign for inviting me here. Napakabigat ng sinabi ni Miss Sanya, pero I wanna make it light kasi ayoko na rin umiyak. Pero siguro gusto ko lang i-share yung brighter side na nangyayari ngayon. Siyempre, bilang pagganap ng isang comfort women, talagang mabigat. And when I found out na yun yung role na gagawin ko, noong una kinabahan talaga ako. Kasi, magiging honest po ako, hindi pa ako masyadong aware sa lahat na nangyari sa mga comfort women. But then, I'm really grateful na I did some research about it, na-meet ko yung mga lolas, and talagang I was heartbroken. Tama yung sinabi ni Ate Sanya, lahat kami nag-iiyakan sa room na yun. May mga kasama kaming press, kasama namin yung ibang creatives, pati sila naiyak, hindi lang kaming mga artistang gaganap ng role nila. So now that yung pulang araw, pinapakita yung storya ng comfort women, and nakikita ko yung mga comments, mga feedbacks, mga reviews ng mga netizens natin. And they're aware of what's going on now. Ngayon lang nila nalalaman, may ganito palang nangyari during World War II. And yun yung gusto naman iparating. Kasi nga bilang isa din ako sa mga taong hindi pa completely aware sa pinagdaanan nila. So now, I am happy na yung mga students siguro, nalalaman nila kung anong nangyayari. And I think it's about time na, isalaysay namin yung storya ng mga comfort women para hindi ulit maulit yung nangyari noon at para mabigyan ng hustisya yung mga comfort women natin, tulad ng mga pinaglalaban ng ating mga magagandang binibini dito, yung mga iba hindi pa nakakatanggap ng hustisya. And yun siguro yung pinakamasakit na pwedeng maramdaman nila. Kasi kami bilang mga comfort women, alam mo yung parang naranasan rin namin yung nangyari sa kanila. Yung mga eksenang mabibigat talaga na iniisip ko every after scene na grabe nangyari talaga to, hindi lang pala to teleserye. So what more pa kaya yung 'di ba, yung mga totoong comfort women na talagang pinagdaanan nila yon. So masakit talaga sa puso. So now I'm really happy na nagiging voice ang Pulang Araw, nagiging aware ang mga kabataan natin ngayon sa mga nangyari. Hindi lang tungkol sa comfort women story, pero yung mga nangyari talaga nung gera, napakaraming Pilipinong nagsakripisyo o lumaban para sa freedom na ine-enjoy natin ngayon. So maraming salamat po ulit. And isa pong karangalan po talaga na maging parte ng ganitong campaign at maging parte ng isang historical series ng GMA. Salamat po.